Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang tatalakay naman natin ngayon, maghahayag po tayo ng reaksyon tungkol po sa mga naging laban kaninang madaling araw. Linggo ng madaling araw. Na kung saan ang main event nga po ay ang rematch sa pagitan nitong si Bivol at Beterbiev. So sa fight cards or mga undercards, Shakur Stevenson kontra Schofield, tapos umatras si Schofield, pinalitan nung isa, yung puti. Na kung saan may nag-request sa akin kung ano ang aking prediction. Hindi na ako gumawa ng video mga idol kasi kung tutuusin, mas mababa ang uri noong ipinalit kaysa pinalitan. It means, tanging tsansa lang po nung nakalaban ni Shakur kaninang madaling araw ay ang maka-upset. So, ibig sabihin mga idol, mas lamang si Shakur Stevenson sa panalo, knockoutan o kuntusan. Kaya hindi na ako gumawa. At doon naman sa Parker kontra Dubois, nag-pull out din si Dubois. Tapos, ang ipinalit si Martin Bukuli ba yun? Which is rush hour na po. Kung nagkaroon ng pagpapalit ng kalaban. Mahirap yun sa panig ni Parker. Siyempre, mahirap din sa panig noong Bukuli kasi nga ano siya replacement. So, pareho mahirap yun dahil hindi napag-aralan ni Parker ang galaw ni Bukuli. So, posibleng si Bukil, pwedeng dahil replacement nga siya sa just in case kung sino po ang ayaw sa kanilang dalawa. So, posibleng inaral ni Bukuli ang galaw ni Parker or ang galaw ni Dubois, kung sino man ang atras. Pero yun nga, ang umatras ay si Dubois dahil may nagkaroon yata ng problema o injury or sakit, ganun. May nagkomento sa akin na isa sa taga-subaybay dito po sa ating munting channel na dapat ko nag-request na gawan ko ng video yung laban ni Parker at Bukuli. Hindi na po ako gumawa pero nagkomento ako doon, nag-reply ako sa kanyang komento. Na kung saan doon ko na ipiniliwanag na delikadong laban yan kay Parker kasi nga mas malaki, matangkad, mas power puncher, tapos may skills din as a boxer puncher. Ito si Bukuli. At hindi ko nga rin nasabi na kung sa ranking, lalo na sa boxrec, lamang si Bukuli doon kay Parker. Tapos si Parker naman, kung dito tayo sa boxing scene, nakakalamang dahil hawak niya ang WBO o WBO interim. So 50-50 sa ranking. Sabi ko doon sa ating komento, kayo mga idol, kung di man ako kung magkomento man kayo, tapos hindi ko magawa ng video yung gusto ninyo, tingnan nyo yung comment section kasi nga may posibilidad na ako po ay nagre-reply, lalo na kung nasa gipit na oras na. So doon, ang sinabi ko sa kanya, Parker ako dyan by unanimous decision, majority decision, at kahit split decision kasi nga hindi naman kilala na knockout artist si Parker. Pero sinabi ko ron doon na mas si Parker ay may power na kung saan umaabot po sa 60 something yung kanyang knockout ratio, sinabi ko doon. So, may tendency na makakakuha ng knockout win din doon si Parker, sabi ko nga doon sa komento. Parker pa rin ako, knockoutan o, kasi sa puntusan ako unang nagbanggit. So, puntusan o knockoutan, Parker ako at nagsabi pa ako ng round na posibleng makuha ni Parker yan sa late rounds or mga 9 rounds or 8 rounds, ganon. Ayun ang nasa komento ko. Pero ang nagawa ni Parker is early rounds yang ni-knockout si Bukuli. So doon mga idol, congratulations para kay Parker.
At syempre, yung nag-request na gawa natin ng video yung laban, hindi natin nagawa, pero nag-reply naman tayo ng mahaba-haba na pagre-reply, na kung saan niliwanag ko lamang na delikadong laban talaga kay Parker yon. Kasi nga, malaki, which is 2 inches ang diferensya sa height, tapos 20% ang diferensya sa power. Sa ranking, lamang pa yon. Pero sa experience lamang naman si Parker, kasi dating world champion po si Parker ng WBO. Tinalo lang siya ni Joshua, mga idol. Si Joshua ang unang nagbigay ng talo kay Parker. At itong si Parker, isa sa tumalo naman kay Andy Ruiz Jr. Yan ang kwento po dyan. So, yon ang nangyari sa laban na kung saan buong akala ko sa later round madadali ni Parker itong si Bokole. Yung pala, early rounds lang. Oo. Second rounds yata. Yung hindi ko kasi na masyado. So, congratulations para kay Parker. So, ibig sabihin mga idol, yung nagkomento, kung tinimbang-timbang niya yon, bagamat siyempre, real talk naman tayo, delikadong laban kay Parker yun dahil ang pinaghandaan niya ay si Kuan, si Dubois. Tapos, logi pa siya sa height reach, pero lamang naman siya sa skills kung tutuusin. Technical siya tapos may power pa. Yun. So, yun ang nangyayari. So, congratulations sa'yo, Lods. Kung pumabor ka kay Parker, congratulations sa'yo. Kung pumabor ka kay Parker, kasi pumabor ako kay Parker. At pagkatapos noon, mga idol, si Lizang Agit Kabayel ay talagang pag itong si Lizang ang lumalaban, lagi akong talo Alam nyo ba nung laban ni si Lizang at kay Wilder ako, hindi ako pumabor kay si Lizang, talo si Wilder. So, natalo ako kay si Lizang. Tapos, si Lizang kontra Parker. Oo, si Lizang kontra Parker. Pumabor ako kay si Lizang yata pinaboran ko nun. Oo, parang pumabor ako kay si Lizang. Talo naman si Lizang. So, dalawa na akong talo kay si Lizang. Agit Kabayel at si Lizang, ang tinitingnan ko talaga na pinaka-problema ni si Lizang doon, edad talaga. Sabi ko naman dyan sa ating video. Concern ko talaga dyan, edad. Kasi nga, pag umipikto na yung pagka-father time, kahit gano'n ka pagkalakas, pag naubos na stamina mo, ay wala rin. Sa nakikita ko sa laban, 4 rounds pa lang, nakanganga na si Lizang. Bagamat maganda rin ipinakita ni si Lizang, napabagsak na niya yung sa ikalimang round, pinabagsak niya si Agit. Kaso lang nakabawi naman si Agit si Kaanim yata at doon na nagtuloy-tuloy, natalo talaga si Lizang by knockout. So nakatatlo na yata sa akin si Lizang na pagkatalo, mga idol. Diyan ako talaga kay si Lizang. Nakatatlo talo ako diyan. Okay, ngayon move on na ako doon. Talo ako Saka ayoko yung magsabi na yung mag-excuse. Walang excuse. Talo. Mali. Ganun lang po talaga. Alam naman natin na boxing ito. So, ang sabi ko doon, si Kabayel, mananalo to pagka umabot sa late rounds. Posible niya ma-knockout si Lizang. Kasi nga, yung concern ko ay ang stamina ni si Lizang. Kaso maaga na naubusan ng stamina si Lizang. Pansin ko rounds, nakanganga ka na. Pagod ka na. So, isa sa nakikita ko yung pamuniga nitong si Agit. Kinakatawan niya si Lizang Oo, na kung saan, siyempre, wala namang matibay dyan sa buliga talaga pag tinamaan ka sa liver punch. At kung masunod-sunuran ka ng buliga talaga, may tendency talaga na mapapagod or maubusan ka ng hangin. Lalo na pagdating po sa early second half, which is yun nga nangyari. Talo ako doon. Oo, admit ko yan, talo ako doon. Sa pumanig kay Kabayel, congratulations, panalo kayo nun. Kung saan nga, sa early second half,
nakuha or sa first half lang pala yun kasi 6 rounds eh. So yun nga, congratulations sa pumabor kay Agit, yung pagkabata ni Agit at siyempre yung skills din. Sabi ko naman, lamang talaga sa speed at may power din si Agit Gabayel. Yung lucky talaga, ang lucky lang kasi at ang power ni Silisang, isa yan sa aking nakikita na magpahirap kay Gabayel. So sa early rounds naman, maganda yung pinakita ni Silisang. Yun nga lang, doon na sa stamina siya tinira. Oo, at saka sa yung pamuliga. Maganda kasi maganda rin yung mga patama ni Kabal sa katawan na kung saan inindat. Hindi man kita na ininda ni Silisang pero napagod si Silisang doon. Oo, congratulations sa bagong may hawak sa WBC interim, Agit Gabayel. Sa tingin ko mga idol, makapagbibigay ito ng magandang laban kay Usyk kung sila po ang magkaharap. Alam mo bakit? Technical lumalaban si Usyk. Pero alam naman natin na si Usyk, pag tinamaan yan sa bodega, nasasaktan. So, kung ang gagawin ni Agit Gabayel ay ganon, buburigan niya sa Usyk, aba delikado rin si Usyk dyan. Lalo na si Usyk po ay naiedad na 37 or 38 anyos. 37 or 38, yun ang edad na niyan. So, ngayon dadako naman tayo sa rematch sa pagitan ni Artur Beterbiev at Dmitry Bivol. So, di naman lingid sa ating kaalaman, natalo si Artur Beterbiev. So, natikman ni Beterbiev ang kaunang talo sa kanyang pro boxing career. No? Saan lumagapag siya ngayon sa 21 wins with 20 wins coming by way of knockout. May isang talo na. Which is 1-1 nga sila ni Dmitry Bivol. So, doon mga idol, sa nakikita ko sa laban, naging kumplito yung galaw ni Bivol. Yun ang kaibahan sa technical fighter. Naging kumplito yung kanyang galaw. Hindi siya sumusuntok ng paisa-isa. At syempre, malinis din yung kanyang mga patama. Which is halos inulit lang din po yung una nilang sagupaan. Na kung saan yun nga, may nagkomento nga sa akin na Bivol ako dyan dahil may posibilidad na magkaroon ng trilogy. Tama ka, Lods. Tumama ka. 100% yung komento mo. Sang-ayon na ako ngayon. Tumama ka nga. So, ito lang ang masasabi ko. Pag nag-rematch sila, sa edad na 40 years old ni Artur Beterbiev, which is, napapansin ko na rin napapagod si Artur Beterbiev. At sinabi din naman na Bivol, napagod ako, napagod din naman siya. So, doon mga idol, isa sa nakikita ko kay Bivol, lalo siyang naging magalaw. So, which is tama nga ang sinasabi ko na yung sweet science of boxing. Kasi, iba yung footwork sa technical lang kaysa may sweet science of boxing na literal talagang tumatakbo. Yung hit no hit. Although hindi man ganun ang ginawa ni Bivol na halata masyado na sweet science of boxing ang kanyang ginawa. Pero yung kanyang mga galawan talagang solido, pulido ito na naging epektibo na tinatamaan talaga niya si Artur Beterbiev. At saka siya hindi na siya tumayo sa harapan ni Beterbiev kasi delikado talaga siya pag sumabay. So, ito ngayon nagbabadya ang tinatawag natin na trilogy. So, masasabi ko lang dyan mga idol, mahihirapan na si Artur Beterbiev. Bakit? Okay, ilagay natin na dito ngayon sa trilogy, siyempre magpahinga pa sila ng 3 buwan. Ngayon, may mga usapin pa yan. So, ibig sabihin, magkain niya ng panahon. Tapos si Beterbiev, 40 years old. Next year, 41 years old. Wala na. Para na lang yung si Nietes at si Kasuto Ayuka. Gets niyo ba yung ibig kong sabihin? Si Nietes tinalo ni Kasuto Ayuka dahil matanda na si Nietes. So, ganun ang posibilidad. Hindi man yan, sa rematch or sa trilogy nila, hindi man yan may knockout ni Bivol, pero matatalo pa rin yan sa puntusan si Artur Beterbiev. Kasi, una, okay, nandun yung lakas. Pero ang problema doon ang stamina or yung galaw. Kasi pagkaedad mo nang nasa prayer time ka mga idol, gusto mo mang pigilan ang pagtanda, hindi natin magagawa yan. Kung saan dumarating sa buhay natin yan. Na kung saan,
Okay, katulad ng ating pambansang kamao, gaano kabilis, gaano kalakas si Manny Pacquiao, pero nung nag-edad na ng 40, 42, wala na. Masusunog na sa training. So, yun din ang posibleng mangyari kay ano. At sa katulad, ibalik natin yung rematch sa pagitan ni Kazuto Ayuka at Nites. Hindi man nagawa ni Kazuto Ayuka mapabagsak si Nites, pero si Nites naman ay hindi na katulad ng dati niyang galaw. So, yun ang ano, kaya mahihirapan sa rematch ito. Sa trilogy, mahihirapan na manalo itong si Arthur Beterbiev. Pero payday pa rin yan. Siyempre, maraming mag-aabang yan. Oo, maraming mag-aabang pa rin yan. Kaya, ang masasabi ko lang, na yun nga, hanga ako sa dalawang maglalaban dahil maganda pa rin naman ang ipinakita. So, yun nga lang. Kung nagpangabot itong si Bivol at Beterbiev, parehong prime, kahit pa mag-abot sila ng kung may trilogy, may anong pang sunod noon, pang-apat na laban, hanggang pang-anim pa na laban, palit-palit lang yan, sa talo at panalo yung dalawa na yan. Kung nagkataon na nasa prime ang dalawang yan, magpalit-palit lang sila. Oo. Pero ngayon, kasi matanda na si Arthur Beterbiev, wala na, sa pahina na ang katawan nitong si Arthur Beterbiev. Oh, sa pahina na. Wala nang ilalakas niyan. Yun lang yun mga idol. Wala na siyang ilalakas. Wala nang ilalakas yan. Kasi patanda na ng patanda. So, sa madaling salita, pahina na rin ng pahina. Oh, paglipas ng mga araw, taon, pahina ng pahina. Tapos, si Arthur Beterbiev, 34 years old po. Nasa kanyang prime pa. Next year, kadululuhang prime, 35. So may 2 years pa bago masabing lipas sa prime itong si Bivol. So malayo-layo pa. Oo. So ako wala akong excuses doon. Talo talaga ako. Bakit? Pinili ko si Arthur Beterbiev pero sinabi ko naman sa ating comparison 50-50. Hindi porkit panalo si Arthur Beterbiev sa una nilang pagharap ay piho siya sa rematch kasi nga yun nga ang problema doon. Oo. So pero may tendency pa rin naman, kaya nga pinili ko pa rin si Arthur Beterbiev kasi nga may tendency na gamit ang lakas niya, posible niyang maulit yung makalamang pa rin siya sa mga mata ng hurado. Kaso nga lang, syempre, ngayon ang pinabura naman ay ang si Bivol sa kanyang mga nagawang puntos doon kay ano. So, dito kasi sa pro boxing mga idol, sarili kong eksperyensya at syempre, nakikita din naman natin. Sa pro fights kasi, tinitingnan dyan ang quantity, quality na suntok. So, kasama sa quality yung malinis na patama, impact ng patama, at siyempre, quantity yung marami kang naipatama, malakas o mahina. Quantity. Nandoon kay Bivol ang quantity, at siyempre, sinamahan din ng quality. May impact ba kay Arthur Beterbiev suntok ni Bivol? Siyempre, nauuga din si Beterbiev. Dahil sa dami ng suntok pinakawalan ni Bivol, hindi sumuntok si Bivol ng pa isa-dalawa. Kombinasyon ang lagi sinusuntok ni Bivol. At yung galaw ni Bivol, nahihirapan na si Beterbiev na humabol. Yun ang nagkuha ni Bivol ang tamang adjustment doon mga idol. Maswerte pa rin si Bivol. Bakit? Pinagbigyan siya ni Arthur Beterbiev. Ngayon si Beterbiev naman ang humingi ng rematch. So sa trilogy, sabi ko nga, kung pagbigyan yan ngayong taon, makapagbibigay pa rin naman magandang laban pero tagilid na rin si Arthur Beterbiev. O ganun. Yan, real talk lang tayo. Kasi sa edad na tayo tumingin. Pagka ang edad umiral, apektado pati skills at lakas mga idol. Oo. Si Pacman. Panahon ni Pacman. Edad 37 anyos, edad 40 anyos, edad 39 anyos. Anong ilang taon ba na pinatumba niya si Turman? Pero nung nag-edad na siya ng 40 mahigit, ayun na. Kahit si Yugas na isang simpleng boksingero, talo si Pacman. Simpleng boksingero yun ha. Hindi, wala namang special doon kay Oyor din ni Yugas. Bunga ng katandaan. Kaya kung nagkataon mga idol na si Pacman nasa line of 30s, sa tingin nyo ba magtatagal si Yugas kay Pacman?
Sa tingin nyo ba magtatagal si Errol Spence kay Pacman? Line of 30s? 37, ilagay na natin. Lipas sa prime, 37 years old. Hindi pa sigurado si Errol Spence Jr. kay Pacman. Kahit si Crawford pa yan, sa edad na 37 anyos, hindi pa sigurado mananalo kay Pacman. Ay bakit si Pacman tinalo nung Australian boxer? Alam niyo mga idol, totoo ba natalo talaga si Pacman? O sa mata lamang ng hurado dahil sa hometown decision, favoritism at politika sa boxing? Oo, natalo sa papel, pero sa laban, anong tingin natin? Panalo yon kay Pacman? Di ba hindi? Pero si Pacman, walang excuses doon. Talo-talo. Tapos, pinakain kay Crawford si, anong tawag nun? Yung boxing hero na, hindi ko kasi, kalimutan ko na kasi pangalan nun eh. Pinakain kay Crawford, tapos si Crawford nagyama na, kayang-kaya si Pacman, tinalo si Pacman yan, tapos ganito. Bakit sila hindi nagpangabot doon sa, bakit hindi siya naging challenger ni Pacman nung hawak pa ni Pacman yun? Anong dahilan? Di may pumigil. O, di ba, kwento na ulit. So yan mga idol, ang masasabi ko. Pag umidad talaga ang isang boxing hero, oo, nagbabago. Oh, yun nga. So, talo talaga ako doon. Hindi, walang excuse, talo ako doon. At idagdag na rin natin mga idol, ang katatapos lamang na laban ni Luis Neri sa kanyang comeback fight kontra po sa Japanese fighter na si Kyonosuke Kamida. Ang basa kasi dito mga idol sa pangalan ni Kyonosuke, pero Japanese read mga idol, Kyonosuke lang po yan. Katulad ng Sasuke. Kung basahin mo talaga yun, Suzuki yun. Pero ang pronunciation nila, yun nga. Itong Kyonosuke, Kyonosuke yan. Parang naka-silent yung isang litra. So, ano ba nangyari sa laban? Prediction ko doon, Luis Neri by unanimous decision. Dahil posible hindi nga siya abot ng napakatangkad. 4 inches and a half ang diferensya sa height. Sa reach naman 5 inches. So may tendency hindi makaabot. Pero naipanalo ni Neri by 8 round kung di ako nagkamali. Technical or knockout ang laban. So sa madaling salita, panalo si Neri. O sa prediction ko naman, knockoutan o puntusan or knockoutan. Sinabi ko doon na sa tingin ko yun na mas decision na manalo si Neri. Tapos sinabi ko rin na dahil sa mataas ang knockout ratio nitong si Luis Neri, so may tendency, may posibilidad na itong si Neri manalo din by knockout, technical knockout. Siyempre power, lalo kung makapasok sa range ni Kyonosuke Kamida. Si Kamida naman, kaya nga 55-45 dahil yung height, reach, power nitong si Kamida at skills as a boxer puncher, kung nagamit niya, pwede mapahirapan niya si Neri. Pero yun nga, may mga vlogger na ako nakita kasi di ko napanood yung laban, sabi binugbog daw ni Neri si Kyonosuke. Tapos posible. So lumabas doon ang kakulangan ni Kyonosuke sa eksperyensya. So ngayon naka-eksperyensya na si Kyonosuke sa isang world rated, sa isang ex-world champion na opponent. So malaking bagay po yon pagdating sa eksperyensya nitong si Kyonosuke Kamida. So malaking bagay po yan para kay Kyonosuke. Matalo man siya o manalo man siya, siya po ang mag-benefits doon. Bakit? So yung eksperyensya na sa laban, sa hindi po biro, hindi bastang kautunggali. At pangalawa, eksperyensya niya na nakalabas sa kanilang bansa. Kung ano ba damdamin mo kung ikaw po ay nandoon sa baluarte ng inyong katunggali. Kasi marami talagang nagsasabi na napakahirap kung ikaw po ay nasa sitwasyon na ikaw ay dumarayo. O mahirap talaga. Oo, kasi nga marami kang pwedeng makatunggali doon. Hindi lang po yung boksingero mismo.